5 dahilan kung bakit maraming may sakit ngayon. Are you ready? Be very blessed. Bago ko isimulan tong discussion na to, alam naman natin ilang daan o ilang libong dahilan kung bakit may sakit yung mga tao. Maraming dahilan yan. Pero ako gusto kong ituon ang pansin natin sa 5 ito kasi napakahalaga, napaka-common at daling ayusin. Are you ready? Well, hindi naman siguro madaling-madali, pero pwedeng gawa ng paraan. Ito yung number 1. Maraming may sakit ngayon dahil sa kulang sa sunlight. Alam mo, lalo na ngayon, maraming tao na nasanay na sa lockdown, hindi lumalabas sa bahay. No? Sunlight, napakahalaga yan. Maraming mga tao may sakit dahil kulang sa sunlight. Alam mo, akala ko, okay na ako eh. Kasi naglalakad ako araw. Ilang taon na yan, naglalakad ako araw-araw. Ilang minuto yan sa village. So feeling ko, okay na ako. Alam mo, nagulat ako. Nag-test ako. No? Sa vitamin D level ko, mababa daw. Sinabi ko, huy, talaga? Kaya ngayon, nagbabike ako. No? Dinagdag ko. So, hindi lang ako naglalakad. Nagbabike na ako. At ang sarap ng pakiramdam. No? Pag okay na okay yung vitamin D level. Uulitin ko kung kulang ka sa araw, napakahalaga yan sa katawan mo. And very important, ang dami kong binasa na ang COVID, pag wala kang vitamin D, naku, mas malala. Pero pag may vitamin D ka sa katawan, galing sa araw, ayan na, panlaban mo yan. Number 2, maraming tao may sakit dahil kulang sa tulog. Alam mo, ang COVID hindi lang ang tanging pandemic na hinaharap natin, pati ang sleep deprivation. Ang dami-daming tao hindi sapat ang kanilang tulog. Sinasabi ko, lagi ito, na 3% lang ng population of the world ang pwedeng mabuhay sa lesser than 7 hours of sleep. According to studies, 97% of the population require between 7 to 9 hours of sleep. Biruin mo yan? Maraming tao ngayon, hindi. Sinasabi nila, hindi, 5 hours, okay na ako. You know? And I tell them, naku, dagdagan mo naman yan. Kailangan na. So many people, they go through anxiety, they go through depression, they go through burnout kasi kulang sa tulog. Number 3, napakasimple, di ba? Ng ating lesson. Maraming tao may sakit dahil sa kulang sa tubig. Alam mo, eto 2 ganito laging katabi ko. No? Puno yan. Tapos pag naubusan na, i-refill. Very important ang tubig sa katawan ng tao. And ang daming sakit na pwedeng maiwasan kung punong-puno ka ng, if you have regular intake of water for the day. Pang-4, ito na, nagsiswitch gears na ako. Kasi naniniwala ako maraming tao may sakit dahil kulang sa tiwala sa Panginoon. Kasi pag hindi ka nagtitiwala kay Lord, alam mo pag may problema ka, ayan na, meron ka ng ulcer, meron ka ng high blood, meron ka ng migraine, meron ka ng kung ano-anong sakit. Naku, maraming bagay sa buhay, hindi mo naman makokontrol, di ba? Nakokontrol mo ba yung ibang tao? Hindi. Nakokontrol mo ba yung ekonomiya ng mundo? Hindi. Nakokontrol mo ba yung mga politika? Hindi rin. Kailangan, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Yun ang i-control mo, Ang pwede mong i-control, kontrolin mo. Pero, sa labas nun, magtiwala ka na kay Lord. Kasi pag hindi ka magtitiwala, ayan na, dala-dala mo yan, makakasakit ka. O, ito na, pang-5. Maraming tao nagkakasakit kulang sa pag-ibig. Kasi dinisenyo ka ni Lord para magmahal at para makatanggap ng pag-ibig. Ginawa ka for relationships. Tingnan mo si Lord. Father, Son, and Holy Spirit. Oh, di ba? Pamilya sila. Father, Son, and Holy Spirit, sila lang. Relationship na. O tayo rin. Tingnan mo yung greatest commandments. Ano inutos ni Jesus? Love God with all your heart, soul. O love na naman. O ano pa? Sinabi niya, love your neighbor as you love yourself. O love na naman.
Kasi ikaw, yung buhay mo, yung kaluluwa mo, pati yung katawan mo, tanda mo yan, ha? Ang dinisenyo ka para magmahal. O, tingnan mo yung mga taong puno ng galit, puno ng poot, puno ng bitterness, resentment, selfishness. Sila lang iniisip nila. O, tingnan mo. Tingnan mo. Maraming sakit ang katawan kasi kulang ng pag-ibig. Kaya, alam mo, sa ebanghelyo natin ngayon, mababasa mo, si Jesus, sinabi niya yung katawan niya, templo. Tapos sa ibang bahagi ng Biblia, nakalagay doon na tayo ay templo ng Espiritu Santo. Kung ikaw ay tahanan ng Diyos, bahay ng Diyos, so ibig sabihin, dapat puno ka ng pag-ibig. At pagdadasal ko ngayon, sabay-sabay tayo magdasal, na punuin tayo ng pag-ibig ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sabihin mo, Panginoon, punuin mo ang buhay ko, ang puso ko, ang kaluluwa ko, ang katawan ko. Punong-puno, Panginoon, sana ng pag-ibig. Pag-ibig mo, Panginoon. Pagalingin mo ako. In Jesus Christ's name, heal me. Sabay-sabay, heal me, Lord. Amen and amen. God bless you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat. And really, I'm very grateful for you joining us. Kung hindi ka pa full-time supporter, you can support our mission. Click the link that says support now dito sa Facebook o kaya sa YouTube, yung button join kung computer ang ginagamit mo. And pag ikaw ay full-time supporter, papadalang kita ng full-tank Saturday and full-tank Sunday. God bless you. I will see you tomorrow.